Ito po ay part 2 sa yung tungkol sa kwento ko kay dating Pangulong Marcos. Naalala ko po na tatlo po yung mga hinuli at ikinulong. Si Bernabe Boscaino alias Dante, Commander Dante, si Joma Sison, at saka si dating Senador Benigno Aquino. Benigno Ninoy Aquino. Kasi si Commander Dante ay commander ng NPA. Si Joma Sison naman yata ay leader ng mga kabataan noon, aktivista. At yun naman si dating Ninoy Aquino, kaya nakulong, di umano ay may nagtapat na isang commander na siya ay nakipagpulong sa commander din ng NPA. Hindi ko na matandaan po yun kasi po yun ay nabasa, narinig ko lang sa dyaryo. Hindi ko na matandaan yung istorya. So nandito na po tayo sa pagdeklara ng martial law. Nung pong ideklara ang martial law September 21, 1972, ako po ay nagtatrabaho sa isang factory sa May Kawayan, Bulacan. Nagkaroon ng welga at kami napasukan ng mga aktivista sa mga estudyante ng UP. Isa na dyan si Cabit Felipe. Natandaan ko si Cabit Felipe ko ay nakalimutan ko na sila pala yung nagtiteach sa amin noon. Ako ay wala pa sa college. Nagtatrabaho ko sa paggawa ng tela sa May Kawayan noon. Si Cabit Felipe pala, nagkita kami noong mga sometime 2001 yata yun. May programa siya sa Radyo ng Bayan. Yun ay panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nakakuha siya ng slot niyan dyan sa Radyo ng Bayan. 2 oras sisimula yung programa niya. Radyo Kongreso ang pamagat ng programa. 2001 yun kung di ako nakakamali. Hanggang ako ay dati rin natututo pa lang sa media sa pagsusulat sa dyaryo, nakasama sa pagbo-broadcast hanggang sa nadinig ko si Cabit Felipe sa radyo. Pumunta ako sa programa niya. Nagkaroon kasi ng meeting na magtatatag daw ng parang fans club lang. Bandang uli itinatag yung Radyo Kongreso Foundation. Napag-alaman ko nagkaroon ng mga eleksyon. Hindi ako nakadalo doon sa eleksyon nila
Pero nung sumunod na pag-meeting nila, nagpakita ako doon. Nalaman nila na nagbo-broadcast din ako sa ibang programa, broadcast, block time. So ginawa nila ako nga kasi meron ko tinanggal na isang official. Ako ang pinalit bilang executive vice chairman. Si Kabit Pilipi ang chairman ng itayo kami ng foundation, Radio Congreso Foundation. Iniregister nila sa Security and Exchange Commission. Na-register nila yon nung bago ako naging member nila at na-appoint as executive vice chairman. Ako po yung dati nag-preside ng mga meeting at ilang beses ako yung kumakausap sa mga member. Si Kabit Pilipino na ay walang panahon. Kaya ako ang nag-preside ng mga meeting namin. 2 beses yata kami nakapag-Christmas party dyan sa Radyo ng Bayan. At kami yung mga member, mga opisyalis ay nagiging guest komentarista. Mga komentarista kami sa programa Radyo Kongreso. Nagsisimula yung programa alas 12, nagkatapos ng alas 12 ng madaling araw. Tuloy ko po yung declaration ng Marcelo. Nung magdeklara ng Marcelo ay walang radyo, walang TV, walang dyaryo. Tataka kami, bakit gano'n? Yung pala martial law daw yun, martial law. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng martial law noon. Ang ibig pala sabihin ng martial law na nalaman ko bandang huli ay military rule. Nawala na yung mga civilian na parang civilian na mga kandidato. Wala nang mayor, yung mga elected mayor noon hindi na nawala, nag-take over ng mga military, nagkaroon ng mga dahil military take over ibig sabihin military rule, parang authoritative government, military rule government ang namumuno sa lahat ng mga municipalities and cities, maging governor ay mga sundalo. Depende sa population siguro ng isang municipality or town. Mayroong nakaupo na master sergeant, depende, mayroong teniente, mayroong kapitan. So walang elected officials. Kumbaga patay yung demokrasya, walang demokrasya. Ang magpapatakbo ng bansa ay military. Si dating Presidente Marcos ang pinaka parang head ng military rule. Ang tawag nila doon authoritarian. Ibig sabihin utos lang ang utos, hindi ka pwedeng hindi susunod dahil huliin ka. Kagaya nun ang mga balita nun, yung mga kasi uso na ng mahaba ang buhok ng mga lalaki. Kapag nakakita ng yung mga sundalo nakakita ng mga lalaki na mahaba ang buhok, pinuputol
yung buhok nila, pinuputulan. Ganon pala ang martial law. Ang tawag nila doon ay disiplina. At saka bawal noon ang makita ang kanilang may tato. Mukhang inuhuli yata. At delikado buhay mo noon pag may tattoo ka, parang sinasalvage. Yun po yung bali-balita lang, no? Hindi ko alam kung gaano katotoo yun, yung mga sinasalvage doon, yung mga dating nakulong or hindi nakakulong, pero tingin nila yun yung mga luko-luko na gumagawa ng mga trouble, yung mga malalakas ng loob na siga-siga sa mga kanto-kanto. Yun, hinuhuli yun, kinukulong. So ganon yung martial law. At merong curfew. Ang pagkaalam ko, pagdating yata ng hindi ko alam kung alas 10 o alas 12, wala na dapat naglalakad sa kalye. Wala na, dapat nasa loob ka ng bahay. Kundi pag inabutan ka ng curfew hours, huliin ka. May mga nahuli na mga singer yata, yun yung nagbiro pa na sa disiplina ay ano ba yun? Sa disiplina, bisikleta ang kailangan. Parang nagbiro yata yung hinuli, no? Pinaglinis yata yun sa Camp Crame. Ganun po kalupit yung martial law. May curfew, bawal nang maglakad-lakad sa lansangan hanggang alas 5 ng madaling araw. At nung mga panahon na yun, nung martial law, merong pinairing squad na isang inchik, si Lincoln, kung matatandaan ko, Lim Shin yata yung pangalan nun, pinairing squad. May kinalaman sa droga, kaya hinuli at pinairing squad. At yung bago po na mag 1972, magkakaroon ng election sana ng November yata yon. Hindi na natuloy dahil nadeklara ang martial law ng September, ang November yata election. Mayroon nag-iisip, kaya ginawa ni Marcos yung deklara yung martial law para magpatuloy siya sa panununggulan. So hindi na natin alam kung gaano katotoo yun, no? Yun naman nadidinig lang natin sa mga komentaryo ng mga iba. Minsan bulong-bulungan lang yun. Natatandaan ko rin na yung kinikwento ko na iba, nabasa ko, narinig ko at na-experience. So alam mo, dahil meron kami mga polyetos na babasahin tungkol sa communism, pinagsusunog namin yun, pinagsusunog nila. Tapos yung mga t-shirt namin na merong parang mukha ni Mao, ganon, o basta may kinalaman na pula na sa t-shirt, may mga kung ano naman nakasulat na parang pinupuri ang communism, pinagsusunog din kasi baka magbahay-bahay daw, baka manghuli. Kaya lahat ng mga babasahin nun tungkol sa communism,
pinagsusunog, pati mga t-shirt na may mga nakasulat na parang laban sa gobyerno. Yun po ang martial law. Matindi. So dahil martial law 1972, isa sa kasama ko sa trabaho, ang sabi niya sa akin ay mag-enroll kami sa kolehiyo. So dahil hindi po ako handa noon, hindi ko alam kung ano yung college na noon. So meron palang matrikula yon. So ang kailangan namin pera, nangutang